has his own reasons, he has his reasons. He would know the dynamics there in the Senate. Ang pakiusap ko lang is that over and beyond self-interest, over and beyond political interest, over beyond interest of self-preservation. Well, may delay. Hindi ko alam kung tactic po nila yon, pero may delay talaga. Tayo naman po, sabi ko nga, kailangan optimistic ka kahit paano. Matagal nang hinihintay pero lalo pang naaantala. Mula June 2 sa June 11 na ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Suportado man ng ilang kapwa-senador ang desisyon ni SP Chis Escudero, may mga naniniwalang delaying tactic lang ito. Sayang ang oras, sayang ang panahon. Paalala rin ng ilan sa Senado, sila ay may obligasyon. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Kampo ni Bilyonaryo Congressman Albi Benitez, duda raw sa timing at motibo ng kasong isinampa ng asawa. Ang latest sa marital scandal na dawit si Ivana Alawi, alamin. Mga miyembro ng House Prosecution Panel inalmahan ang pagpopostpone ng Senado sa pagbasa sa Articles of Impeachment. Desisyon ni SP Chis Escudero, delaying tactic daw para makakuha ng boto si VP Sara. Expelled congressman at murder suspect Arnie Teves nasa bilibid na. Dating mambabatas nangangamba raw sa kanyang seguridad. Malacanang pumalag sa patutsada ng lead counsel ni FPRRD kay Pangulong Bongbong Marcos. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Cast at director ng upcoming Superman film, bibisita sa Pilipinas. At rainy season na, ayon sa Pag-asa. Rumesbak ang kampo ng bilyonaryong congressman na si Albi Benitez matapos siyang kasuhan ng kanyang asawa dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act. Ang latest sa marital scandal sa agenda report ni Zandro Ochona. Mainit na usapin at trending pa rin sa social media ang marital scandal na kinakaharap ngayon ng billionaire lawmaker na si Albi Benitez. Inirereklamo ng asawa ni Albi na si Nicky Lopez Benitez ang mambabatas ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children's Act o VAUC dahil sa umano'y pangangaliwa. Batay sa mga lumabas na kopya ng complaint affidavit online, nakumpirma daw ni Nicky ang pangangaliwa ng kanyang asawa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage kung saan inamin ni Albi ang pagkakaroon ng 2 illegitimate children. Nabanggit din sa reklamo ang aktres na si Ivana Alawi na mistress daw ni Albi. Pero depensa ng mambabatas sa pamamagitan ng kanyang abogado, walang basihan ng mga aligasyon at gusto lang daw gumanti ni Nicky matapos simula ng annulment proceedings. Kaduda-duda rin daw ang timing at motibo ng reklamo. Hindi rin daw totoo na inabuso ni Albi si Nicky economically at psychologically. Sa katunayan, ayon sa kampo ni Albi, simula raw nang ikasal sila ay nakapangalan na kay Nicky ang mga mansyon nila sa Forbes Park at Dasmariñas Village. Bukod dito, nakatitulo rin daw kay Nicky ang kanilang high-value assets gaya ng condo units, luxury vehicles at publicly listed shares.
Binigyang diin din ng abogado ni Albi na ang pagpapangalan sa mga individual na iniuugnay sa kaso ay naglilihis lang sa tunay na usapin at nais lang kumuha ng simpatsya mula sa publiko. Matatandaang sa isang vlog noong December 2023 kasama ang aktres na si Bea Alonzo, inamin ni Alawi na nakikipag-date na ito pero hindi niya pinangalanan kung sino ito. Noong early 2024 naman, nag-viral ang isang video nakita sina Ivana at Albi sa airport sa Japan kaya umugong ang issue sa kanilang dalawa. Ilang beses na ring laman ng balita si Ivana dahil sa kanyang bahay at mamahaling mga bag. Sa kanyang YouTube channel, sinabi ni Ivana na minana niya mula sa kanyang Moroccan father na si Samir Al-Alawi ang maraming properties kabilang na ang isang bahay sa Bahrain. Namatay ang ama niya noong 2018 pero ang lahat ng iniwan ay ipinangalan sa kanya kahit pabuhay pa ang kanyang ina at may 3 pa siyang kapatid. Sinabi rin ni Ivana sa kanyang YouTube channel na 1 milyong piso kada araw ang kanyang kinikita pero hindi raw niya ginagastos ang kanyang kita bilang influencer kundi ginagamit sa kanyang pamilya at tulong sa kanyang mga subscribers. Ayon sa Celebrity Net Worth noong 2023, si Ivana ay may kabuang $8 million o mahigit 400 million pesos. Siya rin ang may-ari ng skincare brand na Ivana Skin. Simula nung pumutok sa social media ang reklamo ng asawang si Nikki, pinilit na ng agenda na kunan ng direktang pahayag si Albi pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin siyang tugon. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Nasa kamay na ng DSWD ang nag-viral na babaeng biglang lumabas sa drainage ng isang kalsada sa Makati City. Pero ang iba pang street dweller na tulad niya, hinahanap pa ng ahensya para mabigyan ng ayuda. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. Sinong mag-aakala na sa second richest city in the Philippines may mga taong naninirahan sa ilalim ng culvert? Matapos mag-viral ang tinaguriang Sadako ng Makati City, na bigla ang lumitaw sa isang drainage sa Rufino Street, tinunto ng DSWD ang iba pang street dwellers na napabilita ang naninirahan sa ngayon viral na rin na culvert malapit sa Makati Medical Center. Ngayong umaga, kasama ng mga social worker natin sa likod ko, sasamahan kami ni Rose doon sa mas malaking drainage system na kung saan may mga nakatira sa loob at tutulungan niya kaming kumbinsihin ang ating mga mamamayan na nakatira doon sa drainage system na sumama sa DSWD. Pero mukhang natunugan ng mga residente ang pagdating ng ahensya kaya't wala na silang inabutan sa culvert. Hindi na raw bago ang tumakbo mula sa mga otoridad na naninita sa mga informal settler. Ayon kay Rose na hindi niya tunay na pangalan, kung wala sa culvert na kung tawagin nila ay Botanical Garden, nasa Skyway ang mga dweller. Sa 7 tao na inabutan ng DSWD, 3 lang ang sumama sa pag-abot center nila sa Pasay. Ang pag-abot program ay ang flagship project ng DSWD para sa mga FISS o Families and Individuals in Street Situations. Dating Pogo Hub ang pinagtatayuan ng temporary shelter nila at dito pwedeng mamalagi ng hindi hihigit sa 1 buwan ang mga individual na nasa relocation process na. Ang mga individual na nasa pag-abot system maaaring makatanggap ng maximum of 80,000 pesos bilang puhunan para makapagtayo ng small to medium enterprises. Katuwang din ng DSWD ang TESDA at DOLE para maisailalim sa skills training ang mga ito. Ayon kay Gatchalian, sa 10,000 individual na nilapitan ng ahensya sa iba't ibang parte ng lansangan simula nang ilunsad ang programa, kalahati lang nito ang tumanggap ng tulong. Actually, marami sa reason nila is ayaw lang nila maantala yung kinagisnan nilang buhay. Kasi para sa kanila, uncertainty kung sumama sa amin, ano ba meron? Ano ba mangyayari sa kanila? Kaya kailangan namin ng mga patunay katulad ni Rose na maaring mag-communicate sa kanila na mas maganda naman itong ino-offer ng gobyerno kesa yung kinagisnan nilang hanap buhay. As of 2020, nasa 12,600 homeless people ang tala ng Census of Population and Housing at 57,280 naman ang nasa relocation areas. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang National Housing Authority dahil ayon sa mga nakapag-share ng viral post,
Bukod sa kahirapan, housing crisis ang isa sa mga isyong lumabas sa litrato ni Rose. Tireless persuasion umano ang araw-araw na taktika ng DSWD dahil hindi naman sapilitan ang pagsama sa kanila. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang kustodiya ng ahensya ang live-in partner ni Rose na kasabay nitong nag-aabang ng employment assistance mula sa DOLE at TESDA. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. At makakausap po natin ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary Gatchalian, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Thank you for your time, Secretary. Kamusta na po yung viral street dweller? Ano na ho ba ang update sa kanya? Si Rose. Well, una, Pinky, hindi naman siya natulog na sa aming center kagabi. Kasi pinaliwanag ko pa ulit-ulit, si Rose at yung kanyang partner, meron talaga silang tahanan. Last year, aminado siya na homeless siya. Pero nagsumikap sila mag-asawa na makaupa ng isang maliit na tinituluyan, nagbe-bed space sila. Doon nga namin siya natunton. Tinignan namin yung bahay, maayos naman. Ito ay nasa Makati rin. So, pero bago natin siya inuwi, nangako tayo sa kanya na para maging mas sustainable at magaan ang kanilang, makaraos sa pang-araw-araw nila na pangangailangan, na-assess namin na kaya niya magtinda at gumawa ng sari-sari store kasi yun yung request niya. So kagabi, sinimulan na natin yung proseso na yun, sinamahan siya ng social worker natin para magsimula ng bumili ng mga stocks ng paglalagyan ng kanyang sari-sari store. Pinky, sa aming assessment kasi, qualified siya hanggang sa 80,000 na livelihood assistance. Wow, okay. Hindi ito ayuda, kundi tulong para makabili ng pangangailangan sa kanyang magiging tindahan. Nagsimula na yon, yung proseso na yon, at masaya siya nag-report na nakapili na siya at unti-unti natin bubuin yung kanyang pangarap na magkaroon ng tindahan. Dahil yan talagang instruction ng ating Pangulo. Masigurado na ang ating kababayan wala sa lansangan at may maayos na mga pamumuhay. Secretary, to be clear, yung pong lumabas dito sa culvert or sa manhole, dyan po sa Legazpi Village, malapit po sa Makati Medical Center, yan po din ba si Rose? Okay, ganito. Medyo may confusion. Maganda yung tanong mo. Hiwalay yun. Yung drainage system na kung saan lumabas si Rose, hindi yan yung malapit sa Makati Medical Center na pinuntahan namin kaninang umaga. Yung pinuntahan namin ni Rose, yung na-picturean kung saan si Rose nanggaling, maliit lang na drainage yun, hindi pinamamahayan dahil imposible. Napakakitid at napakababa ng clearance niya. Pero yung sa viral photo, sir, yung Bakit viral photo na yun po si Rose? Yun si Rose. I see. Ngayon, bakit siya nandun? Hindi ho ba yun yung sa Adelantado Street, sir? Yun, pero hindi yun yung pinuntahan namin kanina kung saan may mga nakatira. Alright. So, iba po yun. So, iba yun. No, this came about, sir, because of that viral photo na pinangalanan po natin na si Rose. Ano po? Kaya po kayo pupunta sana dun sa iba pang supposed to be nagsistay o namamahay, yung ilang mga street dweller ay dahil po kay Rose. Yes, ang storya nun, tinanong namin si Rose kung ba't siya nandun sa loob ng drainage. Sa madaling salita, meron siyang cutter na ginagamit niya sa kanyang pangkakalakal. Nahulog yun doon sa loob ng drain, pumasok lang siya para kunin at kaya. Pero ilan sinabi na napakaliit, napakakitid at napakababa ng drainage na yon para tirahan. Pero inamin niya sa amin na nung homeless pa siya, pumunta siya doon sa botanical garden na tawagin. Na yun yung drainage system na malapit sa Makati Medical Center. Sabi niya noon na hindi siya tutira doon, pero alam niya may tutira doon kasi naliligo, minsan tambal doon. Secretary Rex, pasensya na po, hindi na maganda yung ating linya ng komunikasyon. I can't really... Secretary Rex? Alright, hindi na maganda kasi yung ating linya, yung ating communication. We'll get back to DSWD Secretary Rex Gatchalian in a bit. Balikan po natin siya. Sa VP Sara Saga, ipinagpaliban ni SP Cheese Escudero ang pagbasa ng Articles of Impeachment laban kay Duterte mula June 2 sa June 11. Uunahin daw muna kasi ng Senado ang ilang pending priority bills. Pero may mga nagsabing delaying tactic lang daw ito. Ang reaksyon ng ilang mambabatas sa agenda report ni Hannah T. He has his own reasons. He has his reasons. He would know the dynamics there in the Senate. Ang pakiusap ko lang is that over and beyond
self-interest over and beyond political interest, over beyond interest of self-preservation. Hindi dapat ipagpalit ang konstitusyon sa political interest. Ayon yan kay Representative-elect Laila de Lima matapos iurong ni Senate President Cheese Escudero ang presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula June 2 pa June 11. Nagpadala si Escudero sa House of Representatives ng sulat na iuusog ang date para iprioridad ang pagpasa ng 12 priority bills. Kabilang dyan ang E-Governance Act, Amendment sa Universal Healthcare Act at Anti-Pogo Act. Una nang hindi inupuan ng Senado ang mga reklamo laban sa bise nitong Pebrero matapos itong i-transmit mula House of Representatives. Bagamat gusto kong irespetuhin yung pananaw na yan, yung desisyon na yan ng Senate leadership, but I also cannot help thinking, so what is this? Kasi Para kay De Lima, tila paulit-ulit ang pagkaantala sa impeachment proceedings na sa dapat ay agarang ginawa sang-ayon sa konstitusyon. May nangyayari, sa tingin ko, meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Anya, baka idaan na lang sa boto kung dapat pa nga bang ituloy ang impeachment at posibleng hindi na ito umusad ayon sa mga natanggap niyang report. Sa oras na matuloy na kasi ang presentation ng impeachment articles sa June 11, hindi na ito masusundan ng Senate action dahil sinadye adjournment na o walang takdang araw ng pagbabalik. It's a process, pero bakit nagdidili-dali? Hindi natin nakikita yung talagang collective will or even yung will mismo ng Senate leadership. Paalala naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alam ng Senado ang trabaho nito bilang senator judges. Naniniwala lagi sa chismis. We are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President. Pero ayon sa ulat ng politiko, hindi ito basta legislative timing lang. Sabi ng isang Senate source, delaying tactic ito para pumabor sa Duterte bloc kung saan pwedeng manggaling ang swing votes hinggil sa Senate presidency. Ang cooling off period daw na ito about buying time to cut a deal. Nagbabadya ngayon ang bagong Senate leadership matapos ang intensyon ng ilang senador maging Senate President. Kailangan ni Escudero ng 13 votes para manatili sa pwesto. Approve naman kay Senator Amy Marcos ang naging desisyon ni Escudero. Pamumulitika lang daw ang impeachment ng kaalyado niyang si VP Sara at dapat unahin kung ano ang makakatulong sa bayan. Si Senador Win Gatchalian, payag din na i-move ang presentation ng impeachment articles. Kasama ang 3 pending bills niya sa gustong iprioridad ni Escudero. Anya, dapat i-devote na ang susunod na 2 linggo sa legislative priorities. Ginusto ni Gatchalian tumakbo bilang Vice President noong 2022 at maging katandem si VP Sara. Pero para kay Minority Leader Coco Pimentel, ayon umano sa paragraph 10 ng impeachment rules, sa oras na maitakda ang araw ng trial, ang anumang legislative business dapat isuspend para magbigay daan sa impeachment. Sayang yung panahon ng June 2 to 11 na padala na sana ng summons yung impeach official para umaandar na yung oras niya pagsagot. Yun lang yun. Wala pang opisyal na tugon si Escudero tungkol sa reaksyon ng mga kapwa-senador. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. At balikan po natin DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary Rex, magandang gabi. Piggy, sorry na putol tayo, pero tulad ng pinapaliwanag ko, magkaiba yung drainage kung saan lumabas si Rose at iba yung pinuntahan namin. Yung pinuntahan namin kaninang umaga, sabi ni Rose, nandun yung mga taong nakatira. Ngunit kaninang umaga, wala sila doon. Opo, yun nga po yung report, tila baka nalaman ata nila na papunta kayo. That's a possibility, no, Secretary? Kaya po tama yun. Pero alam mo, Pinky, ang maganda dito sa nangyayari, si Rose gusto niya rin tulungan yung mga kakilala niya na nakatira sa drainage o sa lansangan. So siya rin yung nagbibigay ng info. Sinamahan niya kami kung saan maari sila nagpunta naman. Yun yung nasa ilalim ng SLEX, ng flyover ng SLEX. So pumunta kami doon kanina at may natagpuan naman kami at tinulungan kami ni Rose kumbinsihin. Kasi marami nga sa kanila may takot, may pangamba kung saan namin sila dadalhin at ano ang aming mga motibo. Pero dahil isang kasamahan nila dati
ang nagpapaliwanag na wala namang masamang gagawin kundi tulungan sila, Opo. kalahati nung 7 na nakita namin ay sumama sa amin. Tama. Yun nga po yung aming report kanina. It's good, sir, I guess, that you have Rose to convince them right now. But are there any other options that you are seeing, inyo pong nakikita na posibleng maaaring gawin para mahikayat po silang sumama at pumunta dito sa pag-abot? Tama ho ba? Pag-abot Center. program? Yes. Pinky, actually since 2023, tinatakbo na natin itong program na to. It's a mainstay program. Every day, meron tayong mahigit sa 100 na social workers na naglilibot sa malalaking kalsada ng Metro Manila para mag-reach out, kaya pag-abot sa mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Kasi ang instruction nga ng Pangulo, ibalik ang dignidad sa pamumuhay at hindi dapat malapit sa peligro ang mga mamamayan natin. Dapat walang Pilipino na nakatira sa lansangan. So nakatala na tayo ng 10,000 na mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Pero kalahati lang niya ng sumama. Yung iba talaga hindi natin pwede pilitin, pero ang nagiging modality natin ay kumbinsihin. Balikan at balikan at balikan hanggang sa sumama sa amin. Hindi ho pero, kayo pwedeng mapagod, no? Secretary, at inyong mga kasamahan sa DSWD. Dahil pag nakita niyo po sila, pwede po silang tumakbo, pero in a day or two, ay babalik din po sila doon. At pwedeng tumanggi. Pero in a day kasi, ang isang lugar, iniikutan namin 3 times. 24/7 yon. So yun yung rational nga na baka sa kakakulit namin, sumama sa amin. Pero Pinky, aminado kami na mahirap. Pero kanina may nakita kaming oportunidad na si Rose, nakaka-convince siya. So maaari, sa iba naming mga areas na ino-operate, maaari makahanap kami ng mga katulad ni Rose na makakukuha at makakakumbinsi na mga kasamahan nila na sumama sa amin. Tayo naman sa DSWD, naghahanap tayo ng mga out-of-the-box solution. At yung example ni Rose, maaari nating gayahin sa ibang lugar para mapabilis pa yung pagdami ng sumasama sa amin. Doon sa mga ayaw sumama, Secretary Rex, ano po ang kanilang sinasabi sa inyo? Una, sanay sila sa ganong buhay. Ayaw nila na aantala yung kanilang kinagisnan na. Mahirap, pero mas gusto daw nila yon. Sabi nga nila na mas safe sila sa alam nila kaysa sa hindi nila kabisado. Pangalawa, meron rin stigma na pag sumama sa amin, ikukulong namin. Kahit na social worker pa yung kaharap. Kaya ayaw nila sumama dahil dun sa dalawang reasons na yon. Yung fear at pangalawa yung fear of the unknown. Sa kanila, mas gusto nila yung kabisado nila na routine kasi yun lang ang kinagisnan nila sa malaking porsyento ng kanilang mga buhay. Opo. Pero we have to just keep on being relentless. Ika nga, hindi kami pwedeng mapagod na mangumbinsi. Kasi Pinky, gusto ko lang i-point out, ang instruction ng Pangulo, walang Pilipino na nakatira sa lansangan. Pero sa mandato na to, hindi namin pwedeng baliwalain ang kanilang karapatang pantao. Hindi namin pwedeng sapilitan sa gusto nila o sa ayaw nila, dadali namin sa lugar namin. It's convincing and suasion ang ginagamit natin. Pagka inyo pang kinakausap po sila, hindi po ba nasasama dito yung usapin sa posibleng financial assistance na kanilang matatanggap sa... Go ahead, sir. Pinky, kasama talaga. Pero ayaw pa rin nila. Si Rose, second time na namin. First time, di siya sumama sa amin. This is the second time, ngayon lang siya sumama sa amin. Ang sagot niya, marami rin kasing mga kasama niya nagsasabi, wala yan, walang mangyayari dyan. So ngayon, importante na mapakita namin, kasi nga nag-viral yung story ni Rose, na hindi totoong walang nangyayari, kundi nagiging mas maayos yung buhay ng mga sumasama sa amin at na ibabalik namin sa komunidad na may kasamang tulong pinansyal para makapagsimula ng panibagong buhay. Alright. Secretary, also on just a quick note, yung courtesy resignation po ninyo, meron na ho bang pasabi ang Pangulo? Well, ako, Pinky, tulad na nasabi ko, nag-submit tayo kaagad at inaantay pa rin natin ang formal na announcement ng ating ng palasyo hinggil sa aking courtesy resignation. Pero one thing very clear sa aking utak at sa aking isipan, work must continue. Sabi nga ng Executive Secretary, hindi namin pwede abandonin ang aming mga post. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho sa DSWD. Walang programa na maaantala. Maraming salamat po sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Maraming salamat, Pinky. Magandang gabi. Umalma naman ang isang miyembro ng House Prosecution Panel sa pagkakaantala ng pagbasa sa Articles of Impeachment. Gayunpaman, aminado ang ilang lider ng Kamara na nasa Senado na ang bola pagdating sa paglilitis ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona.
Inabahala ni House Prosecution Panel member at Iloilo Representative Lawrence Defensor ang pagkakaantala ng pagbabasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kawalan sa taong bayan ang tumagal pa o hindi makita ang paglilitis para sa katotohanan. The Senate cannot delay any further and cannot pass upon their duty to hold trial regardless of their verdict. And a no impeachment trial scenario is even worse for our democracy. It's a bad example for all Filipinos, especially the youth, that we cannot exact accountability from our high public officials. Pero aminado siyang wala na sa kanilang mga kamay ang pag-usad ng impeachment. Sana ma-reconsider ng Senado ang kanilang desisyon na ipatagal pa while we respect the decision of the Senate as the impeachment court eventually. We hope that they will uphold their duty to hold trial for this impeachment. Pero ano nga ba ang pulso ng taong bayan? Sa isang SWS survey, lumalabas na halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni VP Sara ang impeachment charges, habang 7% lang ang nagsasabing dapat iwasan ng pangalawang Pangulo ang issue. Ayoko namang sabihing fear, Sandro, but definitely public opinion is affected because we do not see any certainty with the Senate that they want to proceed immediately. Para naman kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kailangang panindigan ng Senado ang mga pronouncement nila. Well, may delay. Hindi ko alam kung tactic po nila yon, pero may delay talaga. Tayo naman po, sabi ko nga, kailangan optimistic ka kahit paano. At saka, sabi ko, panindigan nila yung pinadala nilang huling letter, pati yung schedule po na alas 4. Nasa kanila po talaga yung bola. And naniniwala na tayo that we have sabi nga ang linya po nila sa Senado ngayon na independent ang Senate saka free thinkers, di ba? So kailangan nilang panindigan yung statement na yon na they're independent from the House, they're independent from the executive. So kaya nga, nasa sa kanila. Show na ng Senate talaga ito. Hindi pa malinaw kung ano ang susunod na hakbang ng Kamara para ubusad na ang impeachment. Ang tangi nilang magagawa sa ngayon, hintayin ang Senado kung paano tatalakayin ang impeachment trial. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. From paradise to prison, mula sa kanyang pagtatago sa Timor-Leste, nasa kustodiya na ngayon ng NBI ang dating congressman at murder suspect na si Arnie Teves. Ayon po kay Teves, haharapin niya ang mga kasong isinampas sa kanya. Pero ang tanong ng DOJ, bakit ngayon lang? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Napaiyak at napayakap sa kanyang ina si expelled Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. nang humarap siya sa media kaninang umaga. For the last 2 years, hindi kami nagkita. And hindi ko rin siya mapuntahan doon sa Timor-Leste because my husband was also in and out of the hospital. We were not able to go home to Negros the past 2 years until my husband passed away last December 24. Makalipas kasi ang 2 taong pagtatago sa Timor-Leste, nakauwi na ng bansa si Teves matapos siyang i-deport para harapin ang kanyang mga kaso rito. Ayon sa NBI, hindi bababa sa 10 counts of murder, 10 counts of frustrated murder at 4 counts of attempted murder ang haharapin ni Teves sa Korte ng Pilipinas. Dagdag pa riyan ang ilang mga paglabag sa Terrorist Financing Prevention and Suppression Act. Siya ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa kanyang political rival na si Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyang pang-iba sa tinatawag na Pamplona Massacre. Ayon kay Teves, malinis ang kanyang konsensya. My concern is really my life, my security. Handa na po kayong harapin si Mayor Janice Degamo? Wala naman problema. I mean, I can face anybody in this world. Hindi naman kumbinsido si Justice Secretary Boying Remulla. If he really was innocent, he could have come home. Pwede naman siya umuwi pero hindi siya umuwi. Diba?
from the US, tumuloy siya ng ASEAN countries and finally settled down in Timor-Leste. So what gives? Diba, flight is an indication of guilt. Question naman ni Congresswoman-elect Degamo sa isang Facebook post ang naging pag-iyak ni Teves. Aniya, umiiyak lang ang dating mambabatas dahil tapos na ang reign of terror nito. Nasa kustodiya na ng NBI si Teves. Pansamantala siyang mananatili sa Building 14 na isang detention facility sa compound ng New Bilibid, Muntinlupa. Ang pasilidad na ipinahiram daw muna ng Bureau of Corrections sa NBI habang isinasagawa ang paglilitis kay Teves. Maayos naman daw ang naging pagtrato ng NBI kay Teves mula sa deportation hanggang sa pagdetene sa kanya. Nananawagan din po si Congressman Teves yung mga ibang hinahanap ng batas. Baka pwede mag-request kayo na dito na kayo sumuko kay Director Santiago and you can be assured of fair, impartial, and very decent treatment. Ang hiling lamang daw ni Teves ay ang mabilis na pagproseso sa kanyang kaso. Nanindigan ng NBI na dadaan sa due process si Teves at sinisigurado raw nila na magiging ligtas at hindi makakaranas ng kahit na anong inhumane treatment ang dating congressman habang dinidinig ang patong-patong niyang kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Diretso sa NBI custody si Arnie Teves matapos ang deportation mula Timor-Leste. Balikan natin ang mga pangyayari sa pagdating ng dating congressman kagabi sa Agenda Report ni Andrea Salve. Paglapag sa Villamor Air Base pasado alas 11 kagabi, agad dinala sa NBI headquarters sa Pasay City si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Sinundo siya sa Timor-Leste ng eroplano ng Philippine Air Force kasama si NBI Director Jaime Santiago at ang iba pang mga operatiba ng ahensya. Doon na siya binasahan ng kanyang mga kaso. Naghintay naman sa Villamor Air Base sa Pasay ang kanyang abogadong si Attorney Ferdinand Topacio. Sinubukan niyang pumasok sa airbase pero nabigo siya, kaya tumuloy na lang din siya sa NBI. Maya-maya, lumabas ang nanay ni Teves na sa mga oras na yon ay tumangging makipag-usap sa media. What struck me most ay yung naging madamdamin na pagtatagpong muli ng kanyang ina. Siya po ay nadalhan naman ng medication ng kanyang ina, a change of clothes, isang unan. So, nakakatuwa nga hanggang ngayon. At his age ay talagang alagang-alaga pa siya ng kanyang nanay. Sa NBI na rin ginawa ang booking procedure ng dating mambabatas mula fingerprinting hanggang pagkuha ng mugshots. Sinuri rin siya ng doktor. Dahil pagod mula sa buong araw na biyahe, pinahintulutan na siyang magpalipas ng gabi roon bago ang nakatakdang paglipat sa kanya sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Ang sabi ko naman po kay Director Santiago, basta safe at yung mga basic necessities po lamang ang aming hinihiling, ay okay na po sa amin yun. Nahaharap si Teves sa multiple counts ng murder at frustrated murder. Siya ang itinuturong mastermind sa pagpaslang sa kanyang political rival na si Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. Siyam na iba pa ang namatay sa tinaguriang Pamplona Massacre. Pero nananatiling matibay ang loob ni Teves ayon sa kanyang abogado. Anya, naniniwala ang dating mambabatas na sa paggulong ng kaso, mapapatunayang walang katotohanan ang mga paratang kay Teves. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionario News Channel. Isa si Popoy De Vera sa dalawang casualty ng latest shake-up sa gabinete ni PBBM. Tanggap daw niya ang desisyon ng Pangulo na siya'y alisin sa CHED at suportado niya ang kanyang kapalit na si Shirley Agrupis. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Some have delivered, others have not. The people expect results, and the President has no patience for underperformance. Tapos na ang 7 taong pamumuno ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero Popoy De Vera ngayong taon, matapos tanggapin ni PBBM ang kanyang resignation. Papalitan si De Vera ni CHED Commissioner Shirley Agrupis, ang President ng Mariano Marcos State University sa Ilocos. Sa unang 2 taon ng presidency niya sa MMSU, naitala ito bilang unang 3-star institution among state universities and colleges sa 2019 QS Stars World University Rankings. 2018 pa nang umupo si De Vera sa ilalim ng administrasyon ni FPRRD. Maybe the President wanted to give a fresh start to the CHED,
or maybe there were other reasons. Hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa CHED. Noong 2024, naharap sa mga alegasyon ng graft at abuse of authority si De Vera matapos masibak sa pwesto ang isa sa mga commissioner nito. Ang bintang sa kanya, bukod sa walang due process ang pagtanggal sa commissioner, may pinapaboran din daw na bidder at supplier si De Vera. Mariin naman itong itinanggi ni De Vera at sinabing hindi siya parte ng bidding committee ng ahensya. Ilang oras matapos masibak, naglabas ng pahayag si De Vera at sinabing malugod niyang tinatanggap ang desisyon ng Pangulo. Paalala naman ni Bersamin sa publiko, merits-based a cabinet revamp the PBBM at walang kinalaman sa tunggalian ng mga Marcos at mga Duterte. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nanawagan ng suporta si outgoing PNP Chief General Romel Francisco Marbil para kay Police Major General Nicolas Torre III na papalit sa kanyang pwesto sa susunod na linggo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Walang inaksayang sandali si outgoing PNP Chief General Romel Marbil. Pinasinayaan niya ang unveiling ng PNP Museum logo at blessing ng bagong renovate na PNP Museum sa loob ng National Police Headquarters sa Camp Crame kanina. Ngayong hapon ang huling flag retreat ni Marbil bilang hepe ng PNP. Some people ask me, what will be your legacy? Sabi ko, there will be no legacy. Ginagawa lang po ng Philippine National Police, anybody doon sa mga nagsisipagpipis po natin, is just to continue the good deeds, mga policies na ginagawa natin previously. Maluwag rin daw sa loob niya ang pagtatapos ng kanyang extended term. Sabi ko nga, ano ba yung regalo mo sa Philippine National? Two things lang eh. Number one, dignity and uniform. I gave you the rest of others. Look at our armies, look at our stars right now. Kaya, yun sa akin, sino pwede mag-chief? Anyone is not can be the chief PNP. Pwede nga, pwede. Kasi, huwag ka ganun talaga. Talagang we make sure na yung mga nandito, ito na yung regalo namin sa mga tao namin. Give them the best commanders. At matapos ang years of dedication sa trabaho, I guess it's a new chapter dun sa buhay ko na kailangan ko naman pansinin yung mga family ko. And I know deep inside, bigyan kayo naman yung mga yan. Longing for kahit na paano. Pwede na ako mag-abot, pwede na ako umalis, hindi na anytime na on ko lagi. Wala akong tulog eh. And talagang every minute, meron text, emergency. And I guess yun ang mag-miss mo. Pero hindi naman daw niya sinasara ang pinto sakaling bigyan siya ng iba pang trabaho ng Pangulo. Suportado rin niya ang desisyon ni PBBM sa pagpili kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III para humalili sa kanyang pwesto. Sagot niya sa tanong kung reward ito kay Torre dahil sa back-to-back arrest na ginawa niya kina KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ko lang, magaling po yung tao. Pagka nandito ka sa Chief PNP, hindi yung anong na-contribute mo eh. How you will lead the big organization. And I guess it's one factor na nakita ng Presidente natin na General Torre can lead the Philippine National Police, the 232,000 Philippine National Police. Kahit sinong hulihin mo, talagang yung mga police namin, they're being harassed for every cut na ginagawa nila. But remember this, meron kasi warrant yung tao eh. So we have to help the PCAC to serve the warrant. Yun ang po yung katutan. Kung nabasip is part of ng trabaho natin. Kahit retirado, nasa mahigit 30 kaso raw laban kay Marbil ang patuloy niyang haharapin. Pero wala raw siyang pagsisisi sa mga desisyon sa kanyang liderato sa PNP. Sa pagpasa niya ng baton kay Torre, mas maaasahan raw ang pagbabago sa hanay ng PNP. Kabilang ang reorganization at mas mahusay pang pagtugon sa mga krimen. Tahimik naman si Torre matapos ang announcement ng Malacanang. Liban sa ipinost niya sa social media na text lang daw muna dahil umiinit na ang kanyang cellphone. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Kaso ng Mpox dumarami sa Davao, susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Boni MRT Station. Mabagal na ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Nahaharap sa isang marital scandal ang billionaire lawmaker na si Albi Benitez. At dawit sa issue ang aktres na si Ivana Alawi. Para sa iba pang mga detalye, makakasama natin ang ating entertainment news anchor, Erica Christensen Lee. Erica. Thank you, Pinky. Buhay na naman ang mga marites dahil sa marital scandal ni Ivana Alawi, Albi Benitez at asawa nitong si Nicky Lopez. Pero hindi ito ang first time na malilink si Ivana kay Albi. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Usap-usapan ngayon ang issue tungkol sa bilyonaryong kongresista ng Negros Occidental na si Albi Benitez matapos lumabas sa social media ang kopya ng complaint affidavit ng kanyang asawa na si Nicky Lopez Benitez. Sinampahan si Albi ng kasong paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, kung saan tinukoy ang marital infidelity o pangangaliwa ni Albi. Nagdulot daw ito ng severe mental and emotional distress kay Nicky. Nabanggit din sa complaint affidavit ang pangalan ng artista at vlogger na si Ivana Alawi na sinasabing alleged mistress ng kongresista. February 2024 nang kumalat online ang sinasabing romantic involvement ni na Ivana at Albi matapos umanong makita ang dalawa sa Baguio at sa isang airport papuntang Tokyo, Japan. Mariin naman itong itinanggi ni Ivana noong February 10, 2024 at sinabing nakilala niya raw ang kongresista na dating alkalde ng Bacolod dahil sa trabaho. Sinabi rin ni Ivana noon na may dinidate siyang respectable businessman at hindi isang politiko. Sa isang vlog noong December 2023, naibahagi niya na she is seeing someone at masaya ang kanyang puso noong mga panahon yun. Naglabas din kaagad ng pahayag si Albi noong February 12, 2024. Wala raw katotohanan ang mga paratang sa kanila ni Ivana at binibigyan lang umano ng mali siya. Humingi rin ito ng paumanhin kay Ivana at sa kanyang pamilya na ayon kay Albi ay naging unfairly dragged sa mga issue kaugnay ng kanyang personal na buhay. Pero hindi natigil ang mga balita tungkol sa dalawa dahil naging usap-usapan din itong January 2025 na niregaluhan umano ni Albi si Ivana ng mansyon sa Alabang na nagkakahalagang 400 million pesos. Ayon naman kay Nicky, nakumpirma niya ang pangangaliwa ng asawa nang matanggap niya ang petition for declaration of nullity of marriage. Nakasaad daw doon ang pag-amin ni Benitez na ama siya ng 2 illegitimate children. Abril nitong 2025 nang ihain ang complaint affidavit ni Nicky laban kay Albi. Saad ni Nicky sa complaint affidavit, nabanggit daw ni Albi ang pangalan ni Ivana nang siya ay nangangampanya sa pagka-Negros Occidental Congressman nitong nakaraang midterm elections. Kinompronta raw ni Nicky ang asawa tungkol dito, pero sabi raw ni Albi sa kanya, walang dapat ipag-alala dahil inaayos na ito ng kanyang publicist. Pero hindi naman daw itinanggi ng kongresista ang issue sa kanila ni Ivana. Naglabas ng pahayag ang legal counsel ni Albi na si Attorney Peter Sanchez kaugnay ng vowsy complaint ni Nicky. Mariing itinatanggi ng kanyang kliyente ang baseless at retaliatory allegations sa kanya ng asawa. Nakapagtataka rin daw na sakalang isinampa ni Nicky ang kaso matapos simula ni Albi ang annulment proceedings nila noong 2024. Dagdag pa ng kampo ni Albi, legally separated na ang properties ng mag-asawa mula 2004 pa. Pero nagbibigay pa rin daw si Albi kay Nicky ng panggastos para sa travel, business ventures, staff at credit card nito. Unsettling din daw para sa kanya na may nadamay pang third party sa issue nilang mag-asawa. Isa si Congressman Benitez sa mga napupusuang maging House Speaker ngayong 20th Congress. Sa kabila nito, tiniyak niyang makikipagtulungan siya sa lahat ng legal processes na kailangan niyang harapin. Nakiusap din ito sa publiko na huwag nang isensationalize ang kaso. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Hati naman ang opinyon ng netizens sa marital scandal. Pero para sa ilang followers ni Ivana Alawi, hindi naman siya mukhang maninira ng relasyon. Yen Santos, Daisy Reyes, at Andrea Del Rosario. Ilan lang yan sa mga babaeng na link kay bilyonaryo at politikong si Albi Benitez.
Pero ang usap-usapan ngayon ng online world, ang kanyang estranged wife na si Nikki Lopez Benitez at alleged mistress na actress-vlogger si Ivana Alawi. Dating flight attendant sa Continental Airlines si Nikki. 1992 nang ikasal sila ni Albi. Noon pa lang ilang high-value assets na raw ang voluntaryong inilipat ni Albi sa pangalan ni Nikki. Kabilang dito ang 313 million peso mansion sa Forbes, 61 million peso property sa Baguio at bahay sa Dasmariñas Village worth 180 million pesos. Meron din daw share sa DigiPlus Interactive na tinatayang nasa halagang 1.6 billion pesos. Si Ivana naman, kilala sa kanyang luxurious lifestyle na hindi naman niya tinatago sa kanyang vlogs. Mahilig siya sa expensive bags na rare and collector's item. Sa kanyang videos na may milyon-milyong views, nagbibigay din ng aktres na libo-libong pisong pera at grocery bags. Isa sa top YouTube channel sa bansa ang kanyang vlog, kaya hindi na nakakagulat na grabe ang reaksyon ng netizens nang maakusahan ito na mistress. Ang ilan, pinagtatanggol ang vlogger. Hindi raw tipo ni Ivana na maging involved sa ganitong issue. Comment naman ng iba, kung totoo ang paratang, humanap na lang siya ng iba. Ayon sa YouTube user na ito, sinabi na Nikki has endured so much emotional abuse. I hope she will get justice. Tinira naman ng ilan si Albi. Giit din ng isang netizen, walang sikretong hindi nabubuking. Sa Facebook post, kani-kanina lang, tila may shade ang anak ni na Albi at Nikki na si Javi sa self-proclaimed pambansang marites na si Sian Gaza. Sabi ni Javi ay nadula. Pinost kasi ni Sian ang assets ni Nikki but now hindi na mahanap ang FB account niya. Kaya tanong ng mga netizens, nag-deactivate nga ba siya? That's it from my end. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Ilang kaso ng Mpox ang naiulat sa Davao pero wala raw dapat ipangamba ayon sa mga health official doon. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Nagkaroon ng panic buying ng face mask sa ilang parte ng Davao matapos mapabalitang may bagong 4 na kaso ng Mpox sa Davao City. Nauna nang naiulat ang 2 kumpirmadong kaso ng Mpox noong nakaraang buwan. Sa ngayon ay stable at hindi kritikal ang lagay ng mga pasyente at patuloy na minomonitor ang kanilang kondisyon. So kada adlaw po ginamonitor jud na nila sir in kaso po na ay bation. Fortunately naman po kay kada adlaw magdaga-monitor sa mga close contacts po wala joy mga simptomas pa na nagpakita. Ang mga sintomas ng Mpox tulad ng rashes, fever, headache, muscle aches at swollen lymph nodes ay dapat bantayan ayon kay Zafra. Base sa DOH memo, kailangan masinsin na i-monitor ang mga pasyente sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Kapag daw wala nang makitang sintomas, maaari nang ideklara na maayos na ang pasyente. Pero nilinaw din ni Dr. Zafra na hindi primary prevention ang pagsusuot ng face mask dahil ang Mpox ay naililipat o naisasalin sa pamamagitan ng skin-to-skin or intimate contact. Para maiwasang mahawa o makahawa, muling paalala ng mga eksperto ang maayos na paglilinis ng katawan, gaya na paghuhugas ng kamay dahil maaari ring kumalat ang Mpox virus sa mga surfaces o paligid. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Todo suporta ang Trade and Industry Department sa mga MSME sa bansa. Sa katunayan, naglunsad ito ng food festival na sinalihan ng mahigit 200 negosyo. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. If we don't support the Philippine products, who else will? Diba? We have so many beautiful products. We have so many products out there that just needs to be discovered or needs to be known. Itong
naging panawagan ni Trade Secretary Cristina Roque kasabay ng pagdiriwang ng Food Festival sa Mandaluyong City, kung saan mahigit 200 negosyante mula sa 18 rehiyon ang ibinida ang kani-kanilang heritage-inspired innovations. Tuloy-tuloy din ang pagtulak ng DTI sa pag-digitalize ng mga MSMEs. We're 7,600 islands, and the only way for us to get our message across and the only way for us to really get to sell and to get information out there is through the digital platform. Kasabay nito, inilunsad din ang malikhaing Pinoy website at app, ang bagong digital platform o database para sa mga Pilipinong nasa creative industry. The website will now provide an e-commerce space for our creative industry. So kami, ang collaboration namin is to create more jobs in the country. In fact, yung target sa akin for digitally and digitally enabled jobs, 8 million additional jobs. And where do we get most of the jobs? It will come from the growing sector of the digital economy. Nilinaw ni Roque na hindi lamang ito para sa mga musicians at performers, kundi lahat ng klase ng sining. It's also the animes, the game artists, those that that draw. Ang dami talagang pwedeng and that's actually the push that we need to be able to be known abroad, because creative or even food, gastronomy also is a driver for tourism and for trade. So lahat ng pwede nating ilabas, especially in the creative industry, we really need to push. Layunin ng inisyatibong ito na mapadali ang paghanap sa mga local talents, kabilang ang musikero, animators, fashion designers at artists. Target ng pamahalaan na tumaas pa ang halaga ng creative economy sa higit 2 trillion pesos ngayong taon, mula sa 1.94 trillion noong 2024. Yes, dapat we have to go higher. Every year dapat we should really push for higher. Maliban sa pagkain, target din ng DTI na mapalawak ang kanilang reach para sa iba pang trade shows gaya ng bridal, wellness, skincare, arts and crafts at fashion. Para sa agenda, Sujan Kim, Billionaire News Channel. Congratulations are in order para sa Filipino artist na si Nicole Coson. After a 2-year engagement, ikinasal na sina Nicole at ang kanyang fellow artist na si Christian Kragulund. Ginanap ang big day sa London kung saan sila nakatira. Nakabase naman sa UK ang dalawa, bit-bit pa rin ni Nicole ang Pinoy Pride. Ang kanyang elegant wedding gown mula sa Filipino designer na si Carl Jan Cruz. Sa interview sa Vogue, ibinahagi ni Nicole na gawa sa natural Filipino fabrics ang gown na may feels na both traditional at innovative. Malacanang pumalag sa patutsada ng lead counsel ni FPRRD kay Pangulong Bongbong Marcos. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman, bumper to bumper na ang northbound lane, moderate to heavy naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Pumalag ang Malacanang sa patutsada ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay PBBM. Payo ng palasyo kay Nicholas Kaufman, huwag kasing makikinig sa chismis. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Is that you, Attorney Harry Roque, talking? We thought it was Attorney Harry Roque making such comment. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro sa patutsada ni Nicholas Kaufman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi kasi ng lead counsel ni FPRRD sa ICC na si Kaufman na ang tunay na prosecutor sa kaso ay nasa palasyo sa Manila na siyang nagpatapon sa dating Pangulo sa The Hague. Pero hindi na raw ikinagulat ni Jose Castro ang pahayag ni Kaufman dahil napaliligiran anya siya ng mga fake news peddler. He should be concentrating on his job as a counsel, not in engaging in rumor mongering. Sa pahayag naman ni Senadora Amy Marcos na isa siyang Marcos na natuto na siya sa kasaysayan. Nung aking tanungin po ang Pangulo patungkol po dyan, ang kanyang sinabi po ay,
no comment. Nakipagpulong kamakailan ang presidential sister kay Kaufman sa pagpunta niya sa The Hague, Netherlands kasama ni VP Sara. Sa kanyang pahayag, sinabi rin ng senadora na, "We will bring PRRD home." Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Kasalukuyang nasa Netherlands si VP Sara para dalawin muli ang kanyang ama na nakadetain sa ICC. Doon na rin siya magdiriwang ng kanyang kaarawan sa harap ng nagbabadyang impeachment trial sa Senado. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Ilang araw bago magbukas ang Senado bilang impeachment court, binisita ni Vice President Sara Duterte ang isang photo exhibit sa The Hague, Netherlands, para sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwebes, bandang 5:40 ng hapon Central European Time, dumating ang bise sa exhibit na matatagpuan sa Lan Van Regan and Gorbachev Street. Tampok sa display ang mga larawan ng pagpupugay kay FPRRD, na kasalukuyang nakadetina sa headquarters ng International Criminal Court. Kasama ni VP Sara sa pagbisita ang kanyang ina at dating asawa ni FPRRD na si Elizabeth Zimmerman. Bago ang kanyang pagpunta sa the Netherlands, dumalo muna si VP Sara sa isang Thanksgiving Mass sa Doha, Qatar. Isa sa mga aktibidad na inilunsad ng OFW community na taga-suporta ng pamilyang Duterte. Nakatakdang dalawin ni VP Sara si FPRRD sa ICC ngayong May 30, June 2 at June 3. Inaasahan din na sasama siya sa pagtitipon ng mga Pilipino sa labas ng ICC na nakaschedule sa kanyang kaarawan bukas May 31. June 4, nakatakdang bumalik sa Pilipinas ang bise bilang paghahanda sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Unang na-schedule ang reading ng Articles of Impeachment sa June 2, pero inanunsyo ng Senado na ay aatras ito sa June 11, ang last session day ng 19th Congress. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Sa harap ng sigalot sa laot, diplomasya ang mensahe ng mga opisyal ng Pilipinas at China sa isang pagtitipon sa Maynila. Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelon. Live nagulat mula sa Intramuros. Paolo. Corina, respeto ang ipinakita ng dalawang mataas na opisyal ng Pilipinas at China na malayong-malayo sa nangyayari nga ngayong tensyon sa West Philippine Sea. Sa isang event para sa 50th anniversary ng diplomatic relations ng Manila at Beijing, pinuri ni Chinese Ambassador Huang Xilian si incoming Foreign Affairs Secretary Teresita Lazaro. Ani Ambassador Huang, maayos raw ang pakikipag-usap ni Lazaro sa kanyang Chinese counterpart, bagay na makatutulong umano sa relasyon ng parehong bansa. We deeply appreciate her great efforts in advancing our bilateral ties, particularly in her commitment to resolving differences through dialogue and consultation. Si Undersecretary Lazaro naman sinabing nahaharap man sa mga hamon, matibay pa rin ang relasyon ng dalawang bansa. We acknowledge that challenges remain, but it is important to remember that these do not define the entirety of our engagement and our friendship. Diplomacy is about relationships built on mutual respect, trust, and dialogue. Dagdag pa ni Lazaro, wala siyang nakikitang hadlang sa kanyang pag-upo bilang top diplomat ng Pilipinas sa kalagitnaan ng isang presidential term. At itutuloy lang daw niya ang mga nasimulan na ni outgoing Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Matatanda ang tinanggap ni PBBM ang pagbibitiw ni Manalo bilang bahagi ng kanyang balasahan sa gabinete. Corina, binisita ng dalawang diplomat ang isinagawang photo exhibit launch sa Bahay Chinoy sa Intramuros, kung saan makikita ang iba't ibang larawan at artifacts na nagdedetalye ng kasaysayan ng relasyon ng dalawang bansa. Walang binigay na komento sa ngayon, Corina, ang dalawa kung ano na yung napag-uusapan dun nga sa tensyon sa West Philippine Sea. Corina? Okay, maraming salamat si Paolo Barcelon live mula sa Intramuros, Manila. Sa Estados Unidos, isang legal setback para sa Trump 2.0. Pinigilan kasi ng federal judge sa Boston ang tangkang ban ni US President Donald Trump sa mga foreign students sa Harvard. Dinala ng elite university sa korte ang issue.
para protektahan ang karapatan ng kanilang mga international students. Bago maglabas ng ruling ang judge, binigyan ni Trump ang Harvard ng 30 araw para hamunin ang ban. It's definitely tense. I think that international students in particular have a lot of concern. I think one challenge is the way the administration seems to target those who are speaking out. It makes it more important for those of us who have protected status to do what we can to protect them. Pinapabago ni Trump ang mga polisiya ng Harvard para labanan ang anyay anti-Semitism at diskriminasyon sa campus. Pero isa lang daw itong pag-atake sa academic freedom ayon sa Harvard. Sa Estados Unidos pa rin, pinuri ni President Trump ang kanyang billionaire backer na si Elon Musk na tinawag pa niyang terrific. Huling araw na ng world's richest man sa Trump administration sa May 31. Nakatakda rin silang mag-press conference bukas. Inanunsyo kahapon ni Musk na aalis na siya sa gobyerno, isang araw matapos niyang batikusin ang bagong spending bill ni Trump. Sa kabila ng kanyang exit, tuloy pa rin daw ang trabaho ng kanyang Department of Government Efficiency na binuo ni Trump para i-streamline ang bureaucracy at puksain ang red tape. Well, the president is very proud of the One Big Beautiful Bill, and he wants to see it pass. He wants the Senate to get to work on it and send it to his desk as quickly as possible. Is there a Doge leader taking the place of Mr. Musk? Well, again, the Doge leaders are each and every member of the president's cabinet and the president himself, who is wholeheartedly committed to cutting waste, fraud, and abuse from our government. Cast at direktor ng upcoming Superman film, bibisita sa Pilipinas. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Nahatulan na namang guilty sa kasong graft ang pork barrel queen na si Janet Napoles, kasama sa mga hinatulan ng Sandigan Bayan si Muntinlupa Mayor at dating Congressman Rufy Biazon at ilang opisyal ng binuwag na Technology Resource Center. Sinentensyahan sila ng 6 hanggang 8 taong pagkakakulong at perpetual disqualification from holding public office. From Metropolis to Manila, bibisita sa bansa ang stars ng upcoming film na Superman. Pinagbibidahan niya ni David Cornsweet na siyang bagong Clark Kent, Rachel Brosnahan na gumaganap bilang Lois Lane at Nicholas Hoult bilang si Lex Luthor. Kasama nilang pupunta sa June 19 ang direktor at DC Studio CEO na si James Gunn. Gaganapin ang meet and greet sa SM Mall of Asia Music Hall. Manila ang first stop ng kanilang tour bago ilabas ang pelikula sa July 9. Citizens of Metropolis. And the world. Superman is coming to a city near you. He's back. But don't worry, you're not in danger. We're coming to cities all over the world for the Superman Global Tour. Superman. Just look up. And we will see you soon. Habagat season na ayon sa Pag-asa. Nasa linya natin ngayon si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Dan, so ano ang aasahan natin ngayong habagat season na?
Magandang gabi, Wheeler, sa ating mga taga-subaybay dito sa Bilyonaryo News Channel. Kaninang hapon ay opisyal na nga dineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Sa kasalukuyan, itong habagat nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila. Kaya ngayong gabi hanggang bukas, asahan pa rin natin na magpapatuloy itong maulap ng kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. Itong hanging habagat ay pinakamaapektuhan itong areas ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Cagayan, Isabela, La Union, Pangasinan, Bataan, Apayao at Saabra. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Samantala dito naman sa areas ng Visayas at sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mararanasan, sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Sa kalagayan naman nating karagatan, wala pang nakataas sa gale warning na sa anumang bahagi ng ating bansa at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang ating mararanasan. Dan, may inaasahan na ba tayong bagyo in the near future? For the month of June, 1 to 2 na bagyo ang posibleng or pumasok ng PAR. Pero for this year, wala pa naman tayong na-monitor na bagyo, no? Pero inaasahan natin, nakaakibat kasi ng pagpasok ng habagat, kumbaga mas magiging frequent or dadalas na yung ating mga mamumuong low pressure area at mga bagyo. Dan, ngayong habagat season na, masasabi na ba nating maiibsan yung nararanasan nating heat index? Actually, sa mga nakarang araw naobserbahan na natin ang pagbaba ng heat index, more in particular dito sa Luzon area. Pero may mga ilang lugar pa rin sa Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mainit at palinsangang panahon. Gaano katagal ang magiging pag-ulan bukas at sa linggo? Natin more likely in Greater Metro Manila area. Asahan natin na cloudy buong araw. Tapos yung mga pag-ulan, magtatagal yan from hapon to gabi hanggang madaling araw. Yung mga breaks ng pag-ulan, mararanasan natin umaga to tanghali. So ito po yung mga pag-ulan na characteristics ng southwest monsoon. Yung mga pag-ulan, hindi naman nagtatagal buong araw. May breaks tayo ng pag-ulan from umaga to tanghali. Tapos late afternoon to evening, asahan muli natin yung mga pag-ulan na tulad na ating naranasan kanina. Okay, maraming salamat sa iyo, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Dalawang madre sa Brazil, viral dahil sa kanilang impromptu beatboxing at dance performance. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains naman. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate naman ang southbound lane. New fashion trend alert. May bago na namang style na patok sa modern Manileños. Yan ang amekaji o ibig sabihin sa Japanese ay American casual. Ito kasi literally ang Japanese interpretation sa American vintage style. Kasama dyan ang denim on denim na may 90s silhouette at Ivy League look na street and chic. People here in the Philippines, they prefer to wear selvage denim
and then the denim, and then the denim jacket. Like mostly denim on denim. But I think that in Japan, during the summertime, they wear vintage T-shirts and the military pants. Right. And then like just sandals. And then sometimes Hawaiian shirts, chino pants, and then like the sneakers. So actually, just only relaxed fit in Japan. But here they prefer to wear more, like more layers. It's more put together. That is so interesting because it's so hot here. But you know how Filipinos are. Even if it's hot here in our country, a lot of us still wear jackets. Do you know the term tiis ganda? I don't know. So it actually means that just to look good, just to look fashionable, it's okay to be uncomfortable. It's okay to be uncomfortable. If you look, exactly. Because in Japan also we say the fashion is patient. Okay, fashion is patient. Oh, okay, yeah, I understand. If you want to be fashionable, you have to be patient. Sisters Got Talent ang peg ng dalawang madre sa Brazil na viral ngayon dahil sa kanilang beatboxing and dancing skills. Rapaz, que é isso? Gente, é um show de talento. Rapaz, que é isso? Gente, é um show de Sila at talento. Carissa na guest sa Catholic television show, pinag-uusapan sa programa ang isang vocational retreat nang may nabanggit silang kanta at biglang nag-impromptu performance. Maraming nagulat pero napabilib sa ipinamalas ng mga madre. Sa interview sa Associated Press, anila, powerful tool ang music sa pagtulong sa kapwa. Magsisimula na ang tagisa ng talino sa inaabangang bilyonaryo Quiz B. Kilalanin ang mga unang maghaharap sa agenda report ni Francis Volve. Aarangkada na ang pinakahihintay na pagbabalik ng intellectual quiz shows sa bansa. Ang Bilyonaryo Quiz B, hosted by the legendary quiz master na si David Celdran. Sisimula na ang bakbakan ng talino sa isang espesyal na episode, ang Return of the Champions. 3 ex-champion ang maghaharap, Oliver Tungkol at Orion Perez Dumdum. Parehong dating high school student na naka-advance sa finals ng Battle of the Brains noong 90s. At si Carl Aguilar, ang unang non-celebrity champion ng Who Wants to be a Millionaire Philippines. Ilang taon na ang lumipas, walang kupas at matalas pa rin sa sagutan. Very intense, very competitive pa rin, no? And it's like hindi kami nawala, ano? Ando pa rin passion, ando pa rin spirit. Mas nakakakaba actually ngayon kasi hindi ordinaryong contestant ang kasi mga kilala na magkaibigan kami. Kaibigan kami, usually teammates pa kami pag alam ko magagaling sila, yung ganon. Kwento nila Oliver, Orion at Carl, buhay na buhay ang quizzing community sa Pilipinas. Meron tayong very active na quizzing community sa Pilipinas, no? Actually, since 80s, 90s, and then lately, na-revive na naman kasi nga kahit walang TV quiz, may mga pub quizzes naman. And you would be surprised, no? Yung mga quizzers dati hanggang ngayon, pwede pa rin, no? Nakikita-kita rin. After Millionaire, I got an invite to join these mga quiz nights, mga quiz competitions, and that's when I met sila. So, yun, eventually, kumbaga, nabuo yung namin, kumbaga, samahan, the camaraderie, Matagal na namin gustong bumalik sana ang mga quizzing. Kasi parang, for a very long time, parang nagkaroon ng absence of yung parang academic quizzes. Nawala yung Battle of the Brains, and then actually, we did have some quizzes, pero medyo on the entertainment side ng konti, no? Buti nga, nagkaroon ng Who Wants to be a Millionaire. That was a great one. Pero yun nga, later on nawala na naman. So people want to have a platform
where they can excel and encourage other people to be seeking knowledge, na magbasa at mapakita nila yung kaalaman nila, di ba? So sana kung bumalik ngayon yung quizzing culture dahil dito sa Billionaire Quiz B, there will be more people reading, and that's why the quizzing community is so happy that this thing is coming back. Sa nalalapit din na Season 1 ng Billionaire Quiz B, magtatagisan sa elimination rounds hanggang grand finals ang mga college student mula sa iba't ibang university sa bansa para sa tsansang manalo ng 1 million pesos. What city was the first capital of the Philippines? Brain? Cebu. Cebu is the correct answer. That's 1,000 pesos for you. Sa panahon ngayon ng AI technology, kung saan laganap ang instant information, may halaga pa ba ang quiz shows? Hopeful and optimistic na kahit pa paano mabalik yung because something like this is sorely needed right now. You know, tulad ng sabi lang, there's so much information, pero how much of that information is true? More importantly, kailangan din yung parang critical thinking, and I believe a program like this, in its own little way, can help provide that. We'd like to invite everyone, kayong lahat, na manood ng The Billionaire Quiz B. And watch our special Return of the Champions episode. Dito sa Billionaire News Channel. Tumutok bukas, Sabado, 8 p.m. para sa laban ng mga legendary quiz champions. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Paano kung magkaroon sila ng anchors night? Ayun, sakto pang tatlo. Sali tayo. Oo, at inimbitahan kayo. Sali ako pag Battle of the Brainless. Bawal ang tamang sagot. Doon na lang sali po ako kami. basta current affairs. Oo nga. Ako ng iba, takot ako. Oo, nakakatakot. Huwag na Basta lang. para sa 2,000 pesos. Game ako dyan. Why? Per correct talaga. Matalino ito eh. Masyadong almanac baby ito kasi. Oo, tingin ko talo tayo dyan. Oo, actually meron nang nanalo, right? Pero hindi natin masasabi. Joke. Si? Dry, sino nanalo? Sino may pinakamagandang ngiti dun sa tatlo? Kung sinong pinakamagandang ngiti, yun ang nanalo. Yun ang clue namin. Oo, yun. Yun ang maraming inuwing salapi. Abangan bukas. Oo. Bukas na, no? Yes. Congratulations! Exciting. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.